seseryosohin mo ba ang babaeng na-meet mo sa bar? Ako, yes. Kasi kung sasabihin ko hindi ko siya seryosohin, ibig sabihin ko na rin, hindi ako dapat seryosohin kasi nagbabar ako eh. Tingin mo, paano binago ng mga dating app yung landscape ng commitment and communication ngayon Sa mga relationship. I think it's a great breakthrough. Okay. Sobrang laking blessing niya. Para sa iyo ba, tama ba na merong 3 asawa or 2 asawa ngayon si Bugoy na Koy Koy? Ito na. Yan na. Sob Grace. Finally. Love University Podcast. Grabe, nandito ako. Ex-Timawa Podcast. Yan. Finally, Sob. Grabe. Napasakay ka rin dito sa ating dating carpool podcast but Okay. ngayon ay naging car park podcast na. Testing lang. No, by the way, Sob, sorry hindi ka umabot dun sa season na umaandar tayo. Oo, Nagro-road trip kasi ang daming nambabash sa amin. Oo. Actually, i-request ko yun eh. Pwede ba nakapark lang tayo? Ito na yung simula. Na-track mo. Oo. Na-track mo, Sob, dahil Perfect. nire-report na kami sa LTO. So, Sob, mga Sob, masaya na ba kayo? Ayan, Nakatigil na lang steady kami. Okay Actually, na, ha? paparating pa lang kasi yung in-order nating truck. Yung ano na lang tayo. Ano na lang. Hihilahin lang tayo. Parating pa lang. Parating pa lang eh. For the meantime, magpa-park man lang muna kami. Car park podcast muna tayo. Diba? By the way, mga Sob, baka di nyo napapansin, ha? Meron kaming... Uy. Grabe oh. Okay ba yan? Flex. Sob? Ang, Flex eh. ang Ano aming... pangalan yan? Sob Apparel. Sob apparel. Sob, clothing. Sob clothing. Timawa clothing. Basta. And of course, syempre, para sa'yo to, Sob, Sob Yeah. Grace. Yeah. You are a certified Timawa. Oh kahit di pa tayo nagsisimula. Limited edition yan. Limited. Tatlo lang. Tatlo lang yung meron dyan. Ikaw yung pangatlo. Ikaw Pwede mong pangatlo. ibenta kay Boss Toyo yan. Okay. Pag medyo masikat na kami, balik ka, pirmahan namin yan, benta mo kay Boss Toyo. Yeah. Mahina 1M dyan, Sob. Mahina. 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 Grabe naman. Bigatin naman. I've made it. Sa mga gusto umorder mga Sob, no, i-message nyo kami sa Instagram Yes. at Timawa Podcast. At yun, marami pa tayong mga palabas na magagandang Comment design. lang kayo, Sob Clothing. Ganda niya, no? Parang Yugo Boss. Kung may Yugo Boss, may Timawa Sob. Diba? Order na. Kamusta? Anong balita? Anong kinagkakaabalahan natin? Love University. Yun. Yun. Maliban sa Love University Podcast. Maliban sa podcast, I actually do event hosting. Mhm. So, yun, palibot-libot lang tayo. Host lang ng host, ganyan. Aba. So, different weddings, corporates, meron ding special events like fiesta or concerts, ganyan. Grabe, no? Pagka on-cam, humihinhin ka, ha? Kanina, Medyo mahinhin eh. nasa Mamaya. BGC tayo, niyayaya mo kami sa UP Diliman mag-podcast. Oo. Biglang kumalma. Biglang kalmado ka ngayon, ha? Kanina. Recorded na kasi. May camera. Yung branding. May camera branding. Diba? Love tayo. Pero mamaya yun pag ano. Love. Mamaya yung Lalabas kakulitan. yan, lalabas yan. Momentum yun eh. Nakainom naman ng truth serum. Napainom ng truth serum? Hindi ko na kailangan. Nakainom na yan. Magaling daw kasi umilag siya sa mga controversial question si Sob Grace. Hindi. Hindi Alam naman tayo niyo na- nag-uusap dito ng controversial. Hindi, Wala tough talk, wala. Walang ganyan dito. So, mga safe lang ang mga Safe lang. pag-uusapan natin. Correct. no? Parang hindi naman yun yung naalala ko. Pero, pag-usapan natin ngayon, no, Love University, para sa mga hindi nakakaalam or kung meron man na hindi pa nakakapakinig ng Love University podcast, Napakasikat na niyan. check nyo yan sa Spotify, guys, no? So, ikaw ba, kailan ba nagsimula yung Love University Love podcast? University podcast started talaga nung time na gusto ko magkaroon ng social media reach. Sabi ko, paano ba magkaroon ng social media reach with a purpose? Okay. Yun. So, nag-start siya, I think 2022, feeling ko, parang ganyan. And then, kinerer ko lang din siya. And at first, kasi sabi ko, paano kaya matututo from really wise people and also from different materials, yung mga natutunan ko na rin, paano kaya siya ma-share? So, nung binabasa ko yung, alam niyo ba, mga Sob, yung yung Jack Canfield Success Principles na book. Oh! Si Jack. Hindi. Ayun.
Chapter 9 nun, dun ko na pick up yung title ng Love University Podcast. So, ambitious title siya and dream big dreams. Ganun lang. So, dun siya nag-start. Bakit ka nagkaroon ng interest na magkaroon ng social media reach? Anong pumasok sa isip mo? Or before yun, ano ba pinagkakaabalahan mo before nun? Employed ako, ganyan. Tapos sabi ko, paano kung mawala yung employment? Okay. May ganong thought na sumagi sa isip ko. Paano kung mawala yung employment? How can I, anong tawag din? Capitalize on something na hindi nakalatch on sa ibang tao. Okay. Pero sa akin. Okay. Hindi So, ka sabi dependent ko, sa company or whatever. Yes. So, Pero hindi mo na trip yes. pumasok ganyan sa office? Parang Hindi. ganun. Actually, gusto ko siya. Pero kasi alam naman natin to lalo na ng pandemic, it's very unpredictable. Yeah. Anything can happen. Pwede kang mawalan ng trabaho or yung business itself would face something na hindi nila ma-recover. Sabi ko, paano ako? Right. So, as a timawa, diba? Kailangan, alam mo yung mga ganyang tanong, haharapin mo talaga siya. Isipin mo na agad yan. Advance ka na mag-isip. Correct. Yun. Diskartehan mo na agad yan. So, bakit Love University or love and relationship yung napili mo and personal development? Or mainly, you're focusing on love and relationship, di ba? Yeah. Bakit yung napili mo? Is it inspired because of you're so much in love or heartbroken ka ba during that time? Yung tanong kung single, married, or ang sagot ko dyan, I am loved. Yun. Yes, you are. Kasi kapag sinabi mo single or in a relationship, pwede kasi magbago yan in any season of your life. Mhm. Or kahit married ka, pwede siya pero pag sinabi mong I am loved, it's forever. It's a identity. So, nagsimula siya na matawag, bakit ba siya love and relationships? Kasi nabi ko natutunan sa pagkakamali ko. Okay. yun talaga siya. And I realized one of the most crucial decisions that we'll make in life is who we will stick with. Yan. Sobrang make or break siya eh. Nakita ko siya, may mga taong umasenso yung buhay kasi nasa tamang partner. Mhm. Yun. May mga taong nasira yung buhay. Correct. Dahil sa hindi nila maiwan. Mhm. Alam na, gusto naman nilang umalis. Mhm. Pero hindi nila magawa. Bakit? Tingin mo bakit? Ibig sabihin ba niya sinasabi mo parang maayos naman silang tao, tapos yung napajowa sila sa taong to, biglang Naging naghirap, miserable, o naging nagganon. nag-drugs, ganun. Uy, may ganun. Di ba? May kilala akong ganun. Tapos, so nagigets nila na ganun yung nangyari, pero alam hindi nila naman maiwan. nila. Bakit? Mm-mm. Tingin mo ba't ganun? May mga taong, may kilala akong ganyan na niloloko na paulit-ulit. Sinasaktan, minamaltrato, talagang abuse verbally, psychologically manipulated, physically abuse, pero ayaw umalis. Maraming makaka-relate dyan. Sabihin mo. Psychologically, hindi ko siya masasagot kasi Okay. I'm not a psychologist. But they Okay. call it trauma bond daw. Sabi nila. But Anong ako meaning naman, nun? yung parang bonded ka na kasi attached ka na dun sa tao. Namimiss mo pagka walang nananakit sa'yo? Ganun? Hindi ko alam sa kanila kasi hindi ko pa siya na-experience talaga. Okay. I cannot speak in behalf of them. Okay. But ako naman, ang feeling ko siya ha, feeling ko kasi ang tingin mo sa sarili mo, yun na yung best para sa'yo. Oh. Ito na lang, okay na to, kaysa mag-isa ako. Pwede O kaya, na to. pwede na to, kahit sinasaktan ako, at least masabi ko may jowa ako. Alam mo yun, parang... Alam mo, may take ako dyan ha, kasi ito naman psychological. Pero hindi rin ako, napanood ko lang. Okay. May napanood ako so. Opinion mo lang yan. Opinion ko lang. Hindi, kinukwento ko lang yung Kinuquote mo napanood siya. ko. Oo. Okay. Para clear. Huwag niyo ako i-bash na. Para clear. Para klaro lang. Share ko lang. Wag na lang. Sige, share mo na. Share mo na. Pwede naman. Hindi kasi daw, ano nga ba yung sinabi niya? Basta parang ganito, Mm. normally, yung mga tao na mga ina-abuse, at Okay. pumapayag silang ina-abuse sila, physically, ganyan, number one, growing up, nakita nila yan sa parents nila. Parents nila, yung asawa, sinasaktan din. So, nakikita, In a Okay, way, yan it's yung like normal. normalized. nanonormalize. Okay. Tama. Number two, siya din ina-abuse nung tatay niya. Pwedeng sinasaktan din siya Ang lumalaki. growing up Okay. as a little child. And siya, parang naiya-attach na to sa attention. So, doon ako nabibigyan ng attention pagka sinasaktan Siyaspan ako. Kasi pag daw sinasaktan, di ako pinapansin eh. Parang, Oo nga, no? So, doon niya, naiya-attach niya yun na yun yung way. parang mahal lang ako mahal nito, kaya ako. niya ako sinasaktan. Oo. Kaya niya ako sinasaktan kasi mahal niya ako. Aray, 'Di ba? grabe naman. Pwede. Nabasa ko lang, napanood ko na yun pala yung nagiging psychological impact. And normally, ang taong gano'n na pumapayag dahil growing up,
Nakikita niya. Normalize. Okay, Na-normalize na-experience sa niya. kanya. Alam mo, nagkaroon ako ng idea, mag-i-invite ako ng psychology sa Love University. Uy, Ganda yan. Tatanungin natin niya, yan. no? Bakit nga ba hindi sila makaalis? Pero basically, Kasabayan mo siya yun ng mga battered wife, diba? Meron kasi talagang mga nagme-message sa akin, may mga nagko-comment na, binumura ako, sinasaktan ako, hindi ako makaalis, bakit ganito? So, ako talaga, hindi ko rin alam anong isasagot ko kasi number one, I have never experienced. Thanks be to God na hindi naman ako nagkaroon ng any disrespectful partner. Namura lang ako nung nag-break na. Minura ka? Galit na siya. Shoutout mo. Galit na siya. Shoutout mo. Pangalan Yan. niya. Ayoko. Okay na. Sige, ganda. Ano yung, try mo kami kasi medyo nag-relationship coaching din kami. Yes. Okay. Tingnan mo kung papasa kami sa'yo. Okay. Yung mga advice namin. Okay. Okay lang ba yun? Ano lang yung, yan. bato mo sa amin yung pinakamalala na hiningi sa yung advice? Ano yung binigay? Ano yung Susubukan natin sagutin. Subukan natin sagutin. Sige. Ano yung pinakamalala kung kahit ano man yan, sobrang, alam mo yon, malalang eksena, masakit, malala, nakakaibang situation. Pinakamasakit Try mo would be, paano ko aalis sa relationship na sinasaktan ako physically? Babae siya. Okay. So, nahirap siya for me sagutin kasi hindi ko nga siya na-experience. Hindi mo Pero naranasan. kayo, anong maa-advise nyo sa babae na nag-undergo ngayon ng physical? Hindi lang siya verbal abuse. May physical abuse. So, ang gusto niya, umalis Gusto or na niya magbago yung umalis. relationship? Hindi, gusto niya niyang umalis eh. Pero, alam mo yun, hindi niya magawa. Parang makikipag-break siya, tapos babalikan niya. Makikipag-break, babalikan. So, never-ending cycle. How can she finally put a stop to that? Ano pa po? Hindi. Isa lang yan. Para sa akin, kuha siya ng bag. Hindi. Hindi nga. Alin? Kung Hindi, physically, hindi matapos kasi. sorry. Hindi matapos eh. Sorry, boss. Kuha ng bag. Okay. Tapos? Bubuka ng Grab. Salis ka na. Yun na. Tapos, mag-e-enroll ka ngayon. Saan? Elorde. Lalabanan mo ngayon. Baka naghanap lang yan ng katapat eh. Ang Ang pangit. pare Ito babasa. Violence, Sorry. sinagot mo ng isa pang violence. Hindi, baka kasi yun yung maging banding nila. Boxing. Wag na. Change question na tayo. Change Baka question. madali pa tayo dyan. Mali pa yung mga may advice natin. Wag na po. Mali. Manakinig na lang kayo ng Love University. Practice pa lang kami guys. Pasensya na kayo ha. Practice pa lang. Ang To be pangit fair, hindi naman ako, I don't market myself as a coach or as a guru. I'm just someone na yung sinishare yung mga natutunan ko na. Oo. So, Sinishare ko lang kapag din. hindi ko talaga siya na-experience, I don't answer the question. Yeah. Hindi ko pa rin kasi na-experience. Kaya yun yung naisip ko. Okay, balik tayo dun sa sinabi mo paano mo sinimulan yung yung Love University dahil marami ka nang naging pagkakamali. No? So far ba ilan na yung mga naging naging jowa mo? Yung official ba yan? Pero Joke lang. May dalawang category pala. Sige. Parang high tide, low tide lang. Simulan natin sa official, tapos mamaya yung unofficial. Okay. Na-joke lang. Lahat naman official. Okay. I think I had 6 6. previous boyfriends. Okay. Ilan Okay. taong ka nung first boyfriend mo? Hindi ko maalala yung edad eh. First year high school. First year high school. Sakto lang. 12, Sakto 13 lang ba? yan, no? 13 yan. Normally, pag Thank teenager you. ka naman. Yan yung Okay. una. Teenager ka, magkakamarot talaga. No? Ayan. Hindi, pero pag kasi ngayon, nung age natin na yan, parang normal siya. Di ba? Kami Yes. nga, may mga Yung grade mga 5, grade crush- Uy, ako, crush na grade kasi. 3 ako unang niligawan eh. Grade Until 3. Yun Oo, tapos binasted ko kagad. Ang weird kasi. Naliligaw ko ng grade 3. Sabi mo, What? ano ka ba? Hindi pa nga ako nireregla eh. Gawa. Ang weird! It's so weird! Sabi ko, weird nito. Diba? Sabi may mga grade 5, grade 6 na jowa na. Yes. Tapos parang sa atin dati, pagka first year high school ka, 13 years old, yan, high Medyo school. ano normal na na, yan. normal oo. na. May Pero pag hatid-hatiran nakakita ako ng ng mga 13 years old ngayon, kasi Cringe sabi ka, ko, cringe. cringe ako, parang, no, bata nyo pa. Parang ganun, parang bata ng tingin ko sa kanila. Ganun din siguro yung tingin sa atin ng mga Ganun matatanda. din. No? Oo. Ganun-ganon din sila niyan. Ako pa naman, nung mga ganyan, no, sinusuportahan pa ako ng nanay ko, boss. Ano sabi? Hindi, binibilan niya ako ng teddy bear sa Blue Magic. Para ibigay mo. Sa nililigaw Blue ako, Magic. Tsaka Ferrero. Correct. din. Napaka-supportive ng Toblerone, nanay ko. Shoutout sa Cadbury. mami ko. Shout out. Yan. Parang pwede mag-podcast yan si tita. pwede. About Supportive how to eh. support. Diba? Ngayon, Sob, may jowa ka ngayon?
Meron. Ilan? Isa Isa lang. Parang napaisip Parang napaisip eh. Nagulat ako sa tanong eh. So, anong background mo again before ka nag-podcast na ganyan? Aside from hosting, anong tinapos mo nung college? Paano ka napunta dito sa podcasting? Kasi pinapakinggan ko yung your voice is perfect for podcasting. Grabe naman yung perfect. Yan yung mga masarap pakinggan pag patulog ka na. Para sa akin, yung pag mga nag-chill ka na, Oo, para sa akin yung podcast mo, Sob, yan yung legit podcast. Yan yung OG style podcast for me. Yung, hi. Kalma. Diba, nasaktan ka na ba sa buhay? Parang manghula na. Parang radyo na yun Gusto mo na bang magpahula? My degree is speech communication. Tapos, it's a course in UP Diliman. So, doon ako nag-aral. Pero technically, hindi naman kami tinuruan paano mag-podcast. It's really more of performance art o kaya speaking talaga. Okay. Pero alam nyo, ang surprising doon, akala ko nung pagpasok ko doon, puro speaking. Kasi umiiwas ako sa writing nung nasa UP Baguio ko. Okay. Pagpasok ko doon, 99% writing pa rin siya. So, hindi ako nakaligtas, which give me a huge lesson na before you're able to speak, what comes out is just the tip of the iceberg. Okay. So, in public speaking, it's really more of public writing. Hindi talaga siya public speaking in itself. Lumilitaw lang yung speaking na yon na 10 or 1% of the time. Actually, oo nga, Kasi ako din, pag nagko-content ako, gagawa muna ako ng script eh. Diba? Pag magtotok tayo, yes. gagawan ka ng pointers muna. Research, yes. Correct. Tsaka self-introspection, yung mga reflection mo, ganyan. Ako kasi, I don't write naman talaga, journal, pero yung writing ko in a way is self-talk. Parang ganyan. So, doon ako nagre-reflect. Okay. So, sige, ngayon, since 2 years ka na, na dito sa Love University Podcast, marami kaming mga questions dito about love. Yan parang ngayon lang ulit kasi tayo nag-content about love eh. Kasi napalayo kami dyan, parang huling content namin about love, parang kay Tonet pa, kay Antoinette Aquino, shout out, Sob Tonet, say Sob Tony, yun pa yung parang huli namin. So, it's nice na medyo naiba kasi na-focus tayo sa business, finance, investment. Parang holistic yung approach, diba? Correct. So, sige, ito may tanong kami sa'yo, Pero connected pa rin to sa finance. Kasi nga sabi ni Sob Grace kanina, importante yung pipiliin mong partner eh. Di ba? Yeah. Oo nga, sige, balikan natin yung sinabi mo, sabi mo kanina, masasabi mo ba na relationship or yung partner mo na pipiliin mo is one of the best investments in your life or most important investment in your life? Most important yung ikaw. Personal investment mo. Okay. Ngayon, magkakaroon kasi ng impact kung sino yung mission partner mo. Yun. So I call it, my most recent learning is yung relationship mo or your romantic partner is actually your mission partner. So, kung hindi kayo pareho ng mission in life, mahirap. Patay ka. Kasi, paano ka niya susuportahan? Minsan kasi, may maririnig ka pa na, huwag ka nang mag-invest dyan. Huwag mong puntahan yung negosyo na yan. Ay, naku, huwag kang, kumbaga, siya pa yung nagbababa ng pangarap mo. Yeah. Diba? Hindi siya yung nag-aangat sa'yo. Kasi ako, na-experience ko, baligtad. Uy, pwede kang mag-host. Uy, pwede kang, parang, anong nakikita mo sa akin na hindi ko nakikita? Baligtad. So, hopefully talaga, yung mga nakikinig, mga nanonood sa atin, makahanap sila ng partner na mas magpapaangat pa sa kanila. Hindi yung tatapakan yung dreams nila. So, most important relationship is with yourself muna. Pero kung sino yung kasama mo in your mission is also as important. Ganon. So, how do you now improve your relationship with yourself for you? For me, sobrang daming alone time. Okay. As in, wag kang mag-phone, tumahimik ka, mag-reflect ka, mag-pray ka. Kasi kasi ang daling mag-phone ngayon, actually feeling ko it's one of the biggest distractions of this generation. Yes, true. Is hindi na nagkakaroon ng time for reflection. Wala nang time to ask yourself, am I okay? Minsan, nililibang mo na lang yung sarili mo na parang, hindi, sama ako dito, labas ako dito. Para preoccupied ka, no? Para preoccupied ka, hindi ka maiyak, hindi mo malabas yung emosyon mo. So, the most important thing to do in improving your personal relationship is really have some time alone. Huwag kang atorga, we call it atorga. Parang labas ka ng labas para maiwasan mo yung
yung challenges mo deep within. Okay, may follow-up question ako dyan. So normally, kasi ako to na-experience ko din to, no? Minsan pag nai-stress ako, okay, or nai-stress yung isang tao, kaya niya yun ginagawa. Kasi sinasabi mo rito, spend time with yourself alone because that's how you improve your relationship with yourself. Yeah. But people tend to use gadgets, Netflix, computer games, mobile games to get distracted kasi nga pag nagre-reflect sila, nai-stress sila, maybe wala din naman silang maisip na solusyon, kaya dinidistract na lang nila sarili nila para pansamantala man lang makalimutan nila yung problema nila. Correct. So parang it's spiral something ang tawag doon, basta ganon na downward spiral. Parang ang solusyon dapat mag-alone time ka. Kaso lang, Pag nai-stress ka nag-alone nga lalo pag nag-alone time ka. So, dinidistract mo yung sarili mo. Yun nga yung kailangan mong gawin. So, paano dapat gawin doon? Ang question doon, how do you spend your alone time? How do you spend that self-talk? Do you spend it negatively or positively? Kasi if you use up that self-talk or alone time, filling yourself with negative thoughts, talagang downward spiral. So what I do when, actually mga viral posts ko na, narratives lang on Facebook na sobrang coincidental, are times when I post, and I was really frustrated during those times. Sabi ko, Lord, ba't ganito? Parang feeling ko na pag-iwanan ako ng batchmates ko. Bakit sila may ganito, may ganyan? I post at that time. Binaba ko yung phone ko, sabi ko, what can I be thankful for right now? Okay. Nandun yung Pecha de Peligro na ATM viral, yung Starbucks na viral. Yun, those are really times na I just paused and then I asked God, sabi ko, anong pwede kong ipagpasalamat ngayon? Tapos, sinagot niya kagad. So, when you spend that alone time, tanongin mo rin sarili mo, anong ginagawa mo? Correct. Pababa ba? O pataas? So, it's not really an alone time, but it's actually time with God. Time with the Creator or higher, your supreme power, kumbaga kung hindi ka man Catholic or Christian. Ano bang purpose ng buhay mo? Ano yung mga na-achieve mo backwards, yung in the past, para mas mag-gain mo yung confidence mo. Pero I agree naman din na we use Netflix. I do K-drama a lot, as in super watch ako niyan, for inspiration. Okay. Tapos ano pa rin siya, parang monitored pa rin yung time that I use it. Para hindi naman maubos na yung hanggang sa napuyat ka na, nasira na yung body clock mo just because of it. Ganyan siya. So, how do you know kung yung nakuha mong answer through your meditation prayer or alone time is God's answer to your prayer rather than it's your ego talking? Ako, if it gives me peace of mind, like kalmado ka eh. Tulad nun nung na-realize ko siya, parang in-envelope ka ngayon ng, ano bang pinoproblema mo? Mas may malala, mas meron kang malalang problema in the past na kinaya mo. Tama So, bakit ka nai-stress dito sa katiting na to? Tandaan mo dati wala kang makain. Tandaan mo dati wala kang pambayad ng tuition. Mas gipit ka nung time na yun. Itong time na to, may trabaho ka na, meron ka namang sweldong paparating din. Bakit ka namang problema right now? So, yun yung self-talk ko na sabi ko, I could say na nakausap ko talaga positively yung sarili ko and in communication with the Lord because it gave me peace. Nice. Yun. And I thank you. So, itong mga ganitong ginagawa mo na self-reflection and other things about personal development, paano naman to nakatulong na mas strengthen? Mas nahahawa na tayo, no? Makalmado na yung salita natin, no? Napansin ko nga. Napaka-influential mo pala. Hindi kami ganito. Hindi eh. I know. Tuloy mo pa. Patulog na ako. Tuloy mo. You're now tuning into Love University. Mga sab, gusto nyo ba yung ganito bagsakan namin? Kalmado lang, hindi kami nagsisigawan. Ganito lang. Sisigawan pala tayo. Pag nasa podcast na lang, sisigawan tayo. No? Parang nasa Love University na tayo. Wala tayo sa Timawa Podcast, boss. Mga sabihin nila, parang iba ng channel to. So, paano yun? Paano siya nakatulong, yung mga ganyang ginagawa mo, to strengthen yung relationship mo naman, romantic, doon, simula natin sa romantic relationship. Na-strengthen siya kasi hindi na ako takot tanungin yung mga difficult questions. Kasi kapag sure ka sa, hindi naman sa sure na sure, pero parang pag kaya mong dalhin yung sarili mo, hindi ka takot mapag-isa. Kaya mo ding tanungin yung kabilang tao ng
Mga mahihirap na tanong. Kasi I believe yung pinaka-key to a long-lasting relationship is hindi kung gaano kayo ka-sweet or kung gaano kayo ka-devoted sa isa't isa. Siyempre okay yun. Pero importante na napag-uusapan niyo yung mahihirap na tanong. Yung difficult conversations. Niyan? For example, yung simpleng nainis ka sa kanya. Hindi yan. Madali yan. Hindi nga nag-reply. Hindi ka nag-reply. Dali lang yan eh. Hindi yan. For Sample. Ano ba? Pinakamahirap na tanong is, bakit hindi na tayo katulad nung dati? Mga ganyang tanong. Kaya niyo ba siyang pag-usapan? TNT. Diba? Ano yun? Di na tayo tulad ng dati. TNT. Yun. So, kaya niyo bang, kasi syempre, kung medyo hindi ka ganun ka self-aware. Self-assured, no? Iiwasan mo yung tanong na yun kasi feeling mo mag-aaway kayo. Tapos, i-overthink mo na siya kagad. Mag-think in advance ka na pag pinag-usapan namin to, maghihiwalay kami, mawawalan ako ng jowa, tapos magiging single yung relationship status ko sa Facebook. So, diba? Yun talaga yung pinroblema mo. Talaga. Ganun na sunod-sunod na yun eh. So, talaga. So, anong sagot mo doon? Nangyari na ba yun sa'yo? Na-experience mo na siya? Okay, anong sagot mo? Pinag-usapan namin siya. Sabi namin, saan tayo pwedeng mag-work on para ma-improve natin tong situation na to? So, kasi parang di na tayo tulad ng dati, meaning hindi na tayo ganun ka-sweet? Or meron kayong mga ginagawa dati. Kunyari, meron kayong weekly date na ganito-ganyan. Pero hindi na siya nagagawa ngayon. Okay. May follow-through question ako dyan. May sasabihin ka pa ba? Wala na. Okay. Meron pa sana, kaso, inano mo na eh. Sorry. Hindi, wala na. May follow-through question ako dyan. Follow-up question na. Bakit nga ba, pag tumatagal na sa relationship, nangyayari na yung di na tayo tulad ng dati, na babawasan maybe yung romance, yung sweetness, yung dates. Bakit ba nangyayari yun? And paano ba yun maiwasan? Or paano ba solusyonan yung mga ganyan? Or normal lang ba yun? Normal lang ba yun? Recent learning ko siya. Ang analogy ko sa kanya, di ba kunyari, naging employed na rin ba kayo? Yes. Fully employed. Yes. Pag employed ka, di ba you protect that employment? Siya ayaw mong no. Hindi, joke lang. Paano nyo protect? Protect your company. Hindi, yung you sarili don't want mo, to be yung employment terminated. mo. Okay. You don't want to have, alam mo yun, mga mga foul, mga ganun, Correct, diba? Mga correct. letter, Tama, notice tama. kay HR, diba? So, you wanna protect that. So, you do your best para you show up every day na maayos. Yeah. Diba? Tapos, meron pa tayo sa company mga tatawag na mga outing, planning. Sabi ko, kung ginagawa yun sa company to protect what's important for you, bakit di siya ginagawa in a relationship? Bakit tumigil na kayong mag-date? Bakit tumigil na kayong magpunta sa mga tourist destination na nung first year nyo, ginagawa nyo lagi? Bakit nyo hininto? So, may anak na eh. May anak na, financially, mahirap. Number 2, hirap iwanan yung anak. Paano kung ganun yung situation? Kailangan mag-strategize kasi what is the expense? What is the cost? The cost is yung pagkakaroon ng new memories in the relationship. So, same with a company outing, diba? Kahit every year lang siya, you make new memories with your friends, with your colleagues, kahit with your gastos boss. siya, no? Kahit gastos siya. Kasi ano ba yun? Hindi siya gastos, bro, diba? Investment siya. Correct. Yeah. Investment siya so you sustain the relationship. Kaya, i-push nyo pa rin, mag-strategize kayo. Like yung kakilala ko, talagang they hire a help or they ask for a relative to come in and help them with their newborn just so they can sustain yung date nila na mag-staycation sila or mag-out of town sila nang sila lang dalawa. So, meron silang trip na may kasama si baby, pero meron silang trip na for romance lang. Para keep the fire alive siya. Ganda nun, ha? Same analogy with keeping an employment. Kasi minsan parang hindi ka na takot na mawala siya kasi alam mo naman na nandyan siya eh. Until it's over. Nag-resign, no? It's too late na pala. Ikaw, boss, anong diskarte mo naman sa ganyan? Kasi tagal nyo na rin ng girlfriend mo. Parang 20 years na yata kayo eh, no? 20 years na kayo eh. Grade school pa lang sila noon. Ano? Hindi, ako, swerte ako, shout out. Kasi nga, siya yung nagpaplano ng mga ganyan. Tapos ako si yes man naman ako eh. Alam mo naman ako. Alis tayong ganito. Like, last year, punta kami ng Boracay, ng La Union. Siya, paplano na yan. Kayong dalawa lang yan. Okay. May mga kasama ding friends. Tapos may mga time doon na
hihiwalay lang kami, Yes. parang isang araw. Momo lang sa Gedli. Oo, gedli lang. Mga ganyan. So, yun, Perfect! yun, swerte ako kasi hindi ko na iniisip yun. Yes. Kasi kung ako, feeling ko parang stretch siya sa akin, iisipin ko pa yun. Hindi, ang maganda yun. dun kasi, game ka din. Kasi may iba na hindi eh. Parang gusto ni partner A, ganito. Si partner B ayaw. Parang hindi niya nakikita yung value. Yeah. Pero bakit pa? Gastos lang. Paano yung relationship natin? Mm. Paano tayo mas maganda pa nga dyan, you really attend marriage encounters, Yeah. Ay, totoo yun. mga marriage bootcamp, like renewal lang talaga siya of your fire. Parang yun nga, same with employment, di ba? You develop yourself, you develop your Tama. team work. Yeah. So may training kayong a-attendan. So ako yung talagang dream marriage ko when I get married is we're part of a bigger group. For example, hopefully, Manifesting Couples for Christ. Yeah. Parang ganyan na. Yun. Talagang consistent yung support of the community sa marriage nyo. Yeah. Kasi mahirap ang married life eh. Tama ba ako? Yeah, sobra. So you need people. So, ikaw ba, naniniwala ka ba na yung challenges and adversities, helpful siya sa isang sa isang relationship or long-term relationship? Super. Paano? Paano siya nakakatulong to strengthen the relationship? Kapag kasi may challenge kayo, number one, kapag na-overcome nyo siya, ang saya. Okay. May great memory kayong na-create. Nga, Diba? no? Tatawanan nyo na lang yun after years. Diba? Uy, di ba, Core lala mo, memory, no? nung inipon natin yung barya kasi wala na tayong pambayad. Yung dinidedma mong barya dati, binubuo mo ngayon kasi wala na kayong pangkain. So, maalala mo yung tatawanan nyo na lang sila. Number two, you get to know how you work as a team. Tulad nun, sabi niya, si Sis yung planner, ikaw yung yes man, ikaw yung support. Yung nalalaman nyo, paano kaya yung dynamics naming dalawa? So, nalalaman nyo ngayon how you work through things. And if you can even work through things together. Kasi kung hindi, medyo parang, hindi naman sa red flag, pero baka hindi kayo yung tamang teammate for each other. Correct. Yun. So, pag ganun, paltan mo na. Pas na agad. Hindi, pa-coach mo muna. Pa-coach mo muna. O kaya papasok mo muna ng training ganyan. baka may follow mo sa Discovery muna siguro siya. Follow mo Love University. Ganyan. Oo nga. Educate muna. Baka hindi lang aware eh. Baka hindi kasi siya self-aware. Lalo na kung hindi kayo pareho ng personal development journey, medyo mahirap yun. Kasi may mga gusto kang sabihin na di niya naman magigets yung grounding. Correct. Tama eh. Yan. So, kaya sabi ko, dapat talaga pareho kayo ng mission in life. Mission partner kayo. Yan. Yeah. Kalmado kayo, no? Kalmado nga eh. Kahit ano nangyari. Bago. Nung kay Ava Mendez, kami, sigawan na kami dito. Bakit ang kalmado? So yung tanong ko dyan sa pagpili ng mission partner in life, parang ikaw, paano mo nasasabi na, ay, ito na yun, ito yung mission partner para sa akin. Parang ganun. Parang may key points ka ba dyan na chinechekan? Kunyari, may mga listeners tayo dito na walang jowa. Tapos narinig nila, dapat pala mission partner yung hahanapin ko. Okay, paano ba yan? Ano ba yung 1, 2, 3, check-checkan nila para masabing ito, mission partner yan. Mayaman. Okay, check. Check. Pasok ko sa mission ko. Magpayaman. Ano na. Okay, go. Actually, hindi Di talaga naman tayo pwedeng love, coach eh. Basta tayo, pera ako. Ganun eh. No? Yung triangle ko dyan na framework is Ayun. attraction, connection, and then mission. Si attraction kasi yung unang-una, di ba? Siyempre, kailangan, siya Physically attracted ka. Oo, pwedeng physically, pero more than that, internally attracted ka rin sa values and morals Okay, niya, tama. di ba? So, hindi po, porque pogi, tsaka maganda, guys. So, attraction is there, connection is there, meaning you are good friends. Like, deeply good friends. Alam mong mapagkakatiwalaan mo siya, pinagkakatiwalaan siya ng magulang mo at ng magulang niya, vice versa. Okay. Pero yung mission, medyo mahirap talaga siya. Okay. Kasi number one, kailangan alam mo muna yung mission mo. Kung hindi mo alam yung mission mo, it's like going to a destination. For example, nasa MRT ka, galing ka ng north, papunta ka ng, ano ba yung last station? Pasay ba yun? Tugigaraw. MRT Taft. Taft. MRT Taft yung Tsaka dulo. North EDSA. North EDSA. Alam mo na papunta ka ng Taft. Dapat alam mo muna kung saan ka talaga papunta. Mhm. Ngayon, ang malungkot kasi dyan, minsan,
pareho naman kayo at first na papunta ng Taft. Pero bumaba siya nung Cubao. Yan lang. So, wala tayong magagawa. Cubao pala. May na-distract siya sa Cubao. Yun lang. Pumunta siyang QAV. Lumiko na siya, ganyan. Pegasus doon. So, paano mo malalaman na mission partner mo na siya? Number 1, kailangan alam mo yung sayo. Number 2, hindi Alam ka mo lang muna yung magdedesisyon ng ikaw lang. Kasi kulang kaya nga siya Love University. I am trying to collect yung wisdom from the Bible, from God, from Jesus, from the Holy Spirit, and wisdom from other couples who are already living the life. So, kailangan surrounded ka by good role models. Hindi lang puro negativity. Kasi pag nakita mo na, kaya dami nagsabi ngayon parang, wala nang mga green flag. Kasi wala silang nakikitang ganun sa society nila, sa grupo nila. So, kailangan pumasok ka sa community na may mga green flag, guys. Para ma-realize mo na, may mga pwede pa palang maging mission partner. Kagaya ng Feast. Yeah. Shout out, Brother Bo. Brother Bo. Yan. Diba? Andito to, Ako ha? doon talaga, seryoso. Doon ako. Yung wife ko, feaster. Green Diba? flag community. Parang, may mga ganyan pala. Ano ka, what do you expect? Maghanap ka sa bar. Gusto mo ng maayos na hindi ko sinasabing masama yung mga tao sa bar, ha? Okay. Pero compare yung sinasabi mo. Hindi, compare sa church. Compare sa church, yun yung point ko. Okay. Diba? Compare sa library. Okay. Susunod Pero, na matatalino dun tinanong sa akin yan. Actually, Okay. kayo naman tatanungin ko. Tinanong ako ng isa kong friend. Sabi niya, Okay. siseryosohin mo ba ang babaeng na meet mo sa bar? Gandang tanong yan, ah. Kasi ako, sinagot ko siya na, kung if I meet someone from a bar, hindi ko naman siya i-judge na talagang gabi-gabi siya nandiyan. Like ako, I go to the bar siguro in a year 2 or 3 times. Okay. Does that make me any less of a person? Hindi. Kasi what if talagang family gathering siya, 'di ba? Hindi naman ako nandun para to lose myself gabi-gabi. yes, 'di ba? It's really a social gathering and it just so happened na coincidentally nandun tayong dalawa, 'di ba? Yun. Tapos nag-spark. And magic. May magic. Or may gosh. Pero hindi naman, 'di ba? Correct. So Pwede kayo, naman. anong siseryosohin nyo ba ang isang taong na-meet nyo sa bar? Boss Leo, pasok. Ako, yes. Kasi, kung sasabihin ko hindi ko siya seryosohin, ibig sabihin ko na rin, hindi ako dapat seryosohin kasi nagbabar ako eh. Nandun ka din eh. Tama. Tsaka ako mismo nagbabar ako eh. Para sa akin, kung naka one night stand ko yan, Yun. yun yung medyo alangan. Alangan. Okay. Kasi the fact na pumayag ka, first Correct. time tayo nag-meet at binigay mo kagad, Correct. medyo red flag yun ah. Okay. Diba parang most likely ano to? May pattern Fubo eh. to, oo. May pattern siya. Most na likely ganon. ginagawa mo to sa iba. Yes. So medyo alanganin. Paano ako naging special in that sense? Diba? Oo. Pero kung from there, doon kayo nagkakilala, tapos You went out as Yeah, friends. labas Usap-usap. kayo the following Nag-coffee day. kayo sa VGC. Yan. Diba? Nag-develop yung Pero spark kiss of lang connection. sa bar. Pwede pa rin. Kiss lang sa bar? Kiss lang. Pwede. Hindi pa ako nakikis sa bar. Hindi mo naman umabat Saan? ganun. Mali mo sa chicks lang. Sa Chicks chicks lang. lang. Pag sa neck, alanganin. Wag ganun. Parang masyado yung the moves na yun. Nakakaloka yun. Pag sa chicks Beso lang. Wala rin nag-uwian Ano, na. body shot. Ah. Pwede yun, body shot. Bibigyan ko pa rin ng chance. Kape pa rin tayo. Baka kasi challenge lang. Baka eh. challenge lang. Tips May- sila. Oo, diba? Ikaw. Ikaw, ano sagot mo? Hindi, parang depende rin kasi kung ano ba yung reason ko ba't ako nag-bar. Parang nag-bar ba ako para maghanap ako ng pang-seryosohan or nagbar lang ako Hindi nga, para may to make namit fun ka lang. nga. Ang tanong, Oo. may namit ka sa bar, Ganda, babae. ganun. Siseryosohin mo, hindi. Pwede pa rin. Oo, pwede Basta pa rin yun nga walang, is it the same? Like, hindi Oo, siya nag-result to a one night Malalaman mo naman yan sa kung ano yung, yun nga sa mga actions niya. Tsaka yun yung sinabi din ni Sob Grace, ano ba yung moral values ng tao na yun. Yeah. Diba? Yan. Eto, may tanong ako sa iyo, Sob. Mm. Saan pala kayo nagkakilala nung mo ngayon, boyfriend mo? Nag-meet Sa bar. kami. Binavalidate pala. Hypothetical pala. Wala. Asking for a friend. Hinihingi mo na ng validation.
Ayan Ako na, ganun, Maya. mabalik na po yung totoong Podcast. Timawa Podcast podcast. ulit. Now we're back to the podcast. Now we're back, mga sob. Okay. Nag-meet kami through mutual friends. Okay. Yun, through my work friends. Okay, kaya ako natanong kasi right now ikaw ba gumamit ka ba ng mga dating app? Hindi ko siya na-experience ever. Never. Talaga? Never. Okay. Now my question is, tingin mo paano binago ng mga dating app yung landscape ng commitment and communication ngayon Sa mga relationship. sa mga relationship? I think it's a great breakthrough. Okay. Sobrang laking blessing niya. Talaga? Yung mga Yeah, dating it app. is. It Okay, is a okay. blessing. Because number one, it's actually, alam nyo naman to, pag tumatanda na, lumiliit yung social circle minsan. Yeah. Okay. So, wala ka na masyadong namimit na bagong tao. So, hindi ka na masyadong nai-introduce. Like yun, napakilala lang sa akin through mutual friends, 'di ba? So, yung dating app has allowed people to meet who have the same, Interest interests. or goal. O kasi as a wedding host, ang dami ko nang naipakasal na nag-meet sila through dating app. Talaga? Oo, tapos- Parang, hindi ko alam kung ako lang pero may stigma ba or before parang feeling ko ba ginajudge ako pag Baka ng tinanong? generation natin. Ganun, no? Siguro nga. Na no? pag nag-dating app Kasi ka. Kasi sa Gen Z normal yan eh. Oo. correct. Na tayo parang feeling natin short time lang pagka dating app. Hindi Alam mo yung yung trending na content creator si Joel Owell. Yan, siya, sa Bumble sila nag-meet. Ay, Joel, yan, Oo, paano kung podcast? Si paano kung Yes. galing yan. Sa Bumble sila nag-meet ng napangasawa niya. Mm. Napakaganda. Kasi yung story naman ng isa kong couple, what happened was, so they met through a dating app. And then, nung nag-meet sila, talagang nilatagan nila yung isa't isa. Bro, ito talaga. Ito talaga yung Nilatag standards agad, ko. no? Ayoko nang Huwag na tayong magsayangan ng oras. Correct. Ito Galing. talaga yung goal ko. Yeah. Ito yung direction ko sa buhay. Ito yung meron ako. Ano ka? Tapos nag-align. Oh, yun. So after, hindi siya nagtagal ng years bago sila kinasal. Actually, Okay. ganyan yung nangyari sa amin ng wife ko. Pero sa Instagram kami, hindi dating app. So, Instagram. Tapos nung nag-meet kami, siguro mga second, third date, naglatagan kami na, Yes. I date to marry. Hindi, fling lang. During that time, I was 31. She was 28. 30 ako, 28 siya. So, parang nasa ganung phase na ako, gusto ko na mag-settle down. Siya din pala nung time na yun. So, nag-match. Alignment. 11 months nag-propose ako. Tapos, 1.5 years kami. Simula nung nagkakilala, nagpakasal na kami. Ngayon, we have 2 baby boy. Yun. Diba? So, ngayon, ibig mo sabihin, agree ka na parang in favor for us, no, nakatulong sa atin yung mga dating app. Oo, para lang naman kasi siyang social media Facebook. Facebook and Oo. Instagram, 'di ba? Hindi mo naman siya Correct. napakilala sa iyo Correct. in the past. Tapos you have now access to that person. Siguro ang harsh lang, 'di ba harsh? Ano Feeling ba term kasi doon? siguro, feeling ba ng mga tao, pag yung babae na sa dating app o yung lalaki na sa dating app, nang-hunt siya? Well, ano bang intention mo? 'Di ba gusto mo naman talaga magka-jowa? Ano maglolokohan mo ba Di tayo feeling dito? ko, kaya ganyan, parang siguro dun sa, dahil bagong pakilala pa lang yan nung sa May age resistance natin. pa. Di parang nabigyan lang siya ng negative stigma na pag nandyan, ang trip lang nung tao dyan, parang Chorbahan lang. short time lang, whatsoever. Pero kung Pero- titignan mo in a sense, ano lang naman yan parang Facebook nga lang, di ba? Yes. Parang social media platform lang yan na pwede kang makamit ng ibang tao, ganun. Binrad lang siya na dating app. Mm-mm. Di ba? Pero in a way, sabi nila, numbers game pa rin din daw siya. So, Tama. hindi porket nag-swipe, ano bang tawag? Swipe up. Swipe something Swipe left. left, right, up, down. Kalimutan ko na eh. But hindi porket nag-connect kayo, kayo na din talaga. So, numbers game pa rin siya kung sinong makaka-align mo. Ako lang siguro ang concern ko kasi pag ganyan, minsan kasi may magme-message parang, uy, ang ganda mo, pwede ka bang ligawan? Ay, sobrang off. Kasi parang, hindi naman ako ganda lang. Saka nag-fade yung look. So, I don't wanna be appreciated Ekis for... na agad yun sa'yo pag ganun. Parang, Oh. sana ang approach na, uy, ang ganda mo naman, I wanna get to know you more. Ganyan. pwede. Kasi pa tayo, friends, maniligaw ka na, grabe ka naman. Correct.
Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Yun. Ikaw ba Sob, nag-dating app ka? Hindi Hindi nga legit. Inuhuli ko. batch natin. Inuhuli ko lang kasi matagal na, nung naging sila nung girlfriend niya, hindi pa uso yung dating app. Kaya kung sumagot to ng oo, huli ka, boy. Lagot. Safe. Bakit? Safe. You're marked good, safe. Good. Alert ka pare, ha? Boss. Alert, ha? Okay. Eto naman. Sob, ikaw, for you, anong mas okay for you? Long-term relation? Kasi si Paolo, long-term yun eh. Ilan taon na kayo? 10 years? 11? Oo. Na mag-boyfriend-girlfriend. Yes. Kami 11 months, nag-propose ako. Sa'yo ba, may tamang timeline ba? Or mas maganda bang long-term kayo? Kasi sama kayo na, dapat friends kayo before kayo, 'di ba? Kung gusto yung maging long-term partner. Mas okay ba na short-term, long-term relationship? Anong ideal para from mag-boyfriend, girlfriend, pakasal kayo or Settle down. Ganun. settle down? It's a question that is also my question, same. Pero, I think it all boils down to alignment. Okay. Kasi, yun nga parang papunta kayo ng Taft, di ba? Galing kayo ng North. Paano nyo gustong pumunta doon? By car? By MRT? By walk? Joyride. Joyride? Di ba? Magkahiwalay na motor. Di ba? So, kung pareho kayo na, kasi may mga couples na talagang they discuss it. Yeah. They discuss. This is our timeline. I hope you can cope with this. Are you agreeing with this? Kung hindi, I'm giving you a chance to leave. Kasi baka hindi ka in agreement with my timeline. Pero if tingin mo align tayo, let's do this together. So as long as open yung communication ng couple, I think wala namang formula talaga. Kasi everyone is unique. Our goals are unique. So, depende. No, kung align kayo ng timeline, Okay it lang. doesn't matter if you're 10 years, 15 years mag-boyfriend, girlfriend, or 2 months. Gusto niyo na magka-baby. Gusto niyo na, Oo. 'di ba? May na-meet ako months lang, tapos kinasal na. Yeah. Kasi sobrang aligned sila and in their own life, alam nila yung mission nila. Okay. Sobrang clear. Kasi yung iba na 15 years, let's say, nag-meet sila high school, o talagang aabot ng 15 years yan, diba? Talagang kasing bata sila nagsimula. So, it's all about alignment. As long as sa pag-uusapan, tapos walang agrabyado na party, I think okay lang siya. Okay, now since we're talking about timeline, ano naman yung take mo dun sa psychological impact sa mga tao nung timeline dafined by the society? Yung mga relationship timeline na dapat By this pag-dating ka na, time. by this time, dapat may asawa ka na, Mm. may anak ka na by this time. Anong nun? Iba-iba Anong take mo kasi dyan? tayo, di ba, ng setup. May mga Okay. breadwinner. Yeah. Merong mga pinagpala na asyendero, tagapagmana, Heredero. kahit hindi sila mag-work, may pera sila. Mhm. Pero may mga iba na breadwinner, tagapag-aral pa ng 5 kapatid. Mhm. So, paano yun? Yung timeline kasi, they're putting a pressure on us. Pero dapat ikaw, hindi ka, it all it all goes back to your self-awareness. Saan ka ba masaya? Saan ka ba at peace? Saan ka may okay yung well-being mo? Yung itong by this age, ikakasal ka? Or, kasi pwedeng sinabi mo, dapat by this age, ikakasal ako. Kahit na toxic yung jowa ko, papakasalan ko siya. Kasi Patay. Kasi yun yung Kaya sinabi sabi mo. mo, yun Kasi yun tumatin ka ng mga gatherings, family gatherings, Oo. kinukulit ka ng mga tito-tita mo, no? Mm. Kailan ka ba kakasal? Tanda-tanda mo na. Alam mo, Yeah. may pang-rebat na ako dyan sa mga Ano yun? Ano May na? tip ako sa kanila. Yeah, bigay mo, bigay mo. pressure kayo, guys. Ano Bigay sagot? mo. Sabi, kailan ka ba kakasal? Tanda-tanda mo na. Oh, Sabihin mo, kayo, kailan mamamatay? Tanda-tanda nyo na. Ako naman ang rebat ko sa kanila. Joke lang daw yan Joke lang Ang po. rebat ko sa kanila minsan kapag ganyan. O kaya sinabihan ka, kailan ka magkakaanak? Mas common kasi sa amin, kailan ka magkakaanak. Okay. Yan. So sinasagot ko sila, may pambayad ka po? It's not cheap. Alam mo, It's expensive. that's one, for me, that's one of the most insensitive question of all time. Correct. Lalo na if Lalo they na pag tried. mag-asawa na. Oo. Huwag mong tanungin kung ba't wala pa kayong anak. Tingin mo, di ba, ayaw nung dalawa. Kung What gusto- if they're trying? Correct.
'Diba? At may problema sila, may medical condition. Or worse, talagang they went through a miscarriage already. They just yeah. kept it a secret. Yeah. So guys never ever ask that question, bakit kailan kayo mag-aanak? Ba't wala? Parang question mo, ba't wala pa kayong anak? Ikasal na kayo. Ako naman, I understand our relatives. Kasi syempre concerned sila. Pero siguro ang better way to ask, are you planning to have kids? Ganon. A better way to ask it. Kasi baka, para malaman mo, nag-i-intention ba sila? Oo. At kung nag-i-intention na sila and wala, baka may recommend kang doctor or medicine or, diba, tawa-tawa, inom silang tawa-tawa, nilagang tawa-tawa. Ay, sa dengue pala yun. Pang dengue yun. Sa dengue. Sasayaw sa ano. Bando. Yeah, mga ganyan. Tawa, sa dengue yun eh. So yun lang, baka ang better question is, are you planning to have kids sometime? Ganyan. Tanong. Tita naman, baka naman pwedeng ganun na lang yung tanong. Kaya nga. Yun. Kalmado na naman sila. Tanong ka, boss, baka mabash ka na naman. Bakit? Binabash ka na. Bakit? Lagi mo lang doon sinasabi, correct. Correct. Nagdadrive ka kasi dati. Tama naman. Ngayon, di ka na nagdadrive. Bakit ka tanong? Tama naman. Ata, may tanong ako. Medyo didiin na tayo. Okay. Medyo lalalim na tayo dito, Sob, ha? Anong advice mo dun sa mga couple, no? Na challenge sila dahil meron silang differences, no? In terms of sexual desires or needs, no? Sa relation, Sample. Bigyan mo ng sample. Para mag-gets ng mga audience natin. Ikaw. Ikaw na. Kulento ko na sa'yo kanina eh. Okay, tanong mo yan eh. Tanong mo na. Sige. Okay, may mga narinig akong gantong story. Okay. Kunyari, game ka ba dito? Game ka ba dito sa gantong tanong? Parang wala akong background to talk about it. Parang hindi ako yung para sa tanong na yan. Sige, ibay natin yung tanong. For you ba, may factor yung sexual compatibility Oo naman. sa long-term relationship? Oo. Okay, since may factor pala siya, paano ngayon yan? Magkaiba kasi hindi lang naman ikaw, majority ng Filipinos, since we are in a Catholic country, kailangan sex after marriage, diba? Yun din yung preference mo. What if 10 years kayong mag-boyfriend, girlfriend? Tiniis nyo talaga, no? Tapos nagpakasal kayo. After marriage, hindi pala kayo sexually compatible. May gusto yung girl, yung boy na ayaw gawin ng girl. Or vice versa. Pero malabo yung vice versa. Normally, yung boy ang may gusto. Kasi ayaw gawin yung girl. Lalaki lagi. Mostly. Hindi natin din sure, diba? Hindi natin sure. Hindi natin sure. Okay. Pero ako kasi as a guy, sure ako kung may papagawa sa akin, gawin ko lahat. Laban ka dyan. Iposas mo ko. Laban. Feeling ko yun yung sinasabi ko kanina, you need a community for your marriage. Kailangan meron kang strong support system. Pwedeng training-wise ba siya or spiritual-wise ba siya? Kasi sila for sure, na-experience na nila yan. 'Di ba? So, what kept them strong? Tanungin mo sila ngayon. So, ako, I cannot speak for that matter because I'm not yet married and it's not something I advocate for. Pero, my advice is, number one, if you're gonna get married, soon to be, pero you haven't had yung talks about, ito yung part of the difficult conversations. You have to talk about it. What is your sexual or preferences, yung desires mo, dapat na pag-uusapan nyo na siya. Same thing na tanong na ilang anak ba gusto mo, 'di ba? It's something Before like pa that. Before pa kayo ikasal, wag niyo siyang Laruhin iwasan. mo na, no? Hindi naman namin sinabing gawin nyo. Ang sinasabi namin, pag-usapan nyo na siya kasi it's something na you'll have to face right after eventually. So, dito po, actually, ang goal ko mga sob, magkaroon ng training program na relationship preparedness at saka marriage preparedness. Pwede. Ganda na. Pwede. Kasi, siya, pinapasok natin siya ng walang training. Parang kasi, di ba, pag pari, 9 years Correct. Di ba? Tapos yung iba nga, umaalis pa on the 9th year. Hindi sila tumutuloy. Di ba? Pa-ordain na. Bakit sa marriage hindi? Oo nga. No. Sa relationship hindi. So, yun yung isa sa mga advocacies ko. So, pagpasensyahan nyo na kung incomplete pa yung mga sagot ko kasi ito yung stage pa lang na nandito ako. Yeah. So, we'll have to invite married couples, wiser couples for those more advanced questions. Ganon. Ganda. Tahimik na naman sila, guys. Parang napaisip. Pero iniisip siya eh. Ano namang advice mo dun sa mga tao that they feel like
parang within the relationship, parang nawalan na sila nung sense nung sarili nila. Sense of self. Sense of self nila. Experience ko yun. Oh. Kasi, Sige. parang ang nangyari dun sa, ano naman na yun, past na yun. Parang hindi ko ma-reveal kung sino talaga ako kasi ayaw niya. Ayaw niya dun sa wacky na ako, ayaw niya dun sa maingay na ako. Kaya pala pag on cam, babe ka. Okay. Prim and proper. Medyo lumabas na nga kanina medyo napakilala tayo, guys. Medyo nakakahawa din kayo, Medyo ibang channel tayo kanina. So, hindi ko ma-reveal yun. And I felt Ito like... lang, ex mo na yan. Ex ko na siya. Okay. Shoutout mo. It was... Shoutout mo, si Jerome. Ay, okay, tuloy. Ano naman yan, civil naman. Parang, I just learned na, oh my gosh, pwede pala yun na you lose your sense of self in a relationship. And it's something that I'm scared of. Kasi, eventually, baka magkaroon ako ng resentment sa tao na yun. Tama. And yun yung ayaw mong mangyari. So, kagabi, I think, or the other night, I was listening to a podcast. Sabi niya, Matthew Hussey? Matthew Hussey. Galing yan. Ang pronunciation. Sabi niya, kahawig ko yan. Ano nagsasabi? Oo nga daw. Anyway, tingnan ko nga yung picture. parang mas ano kay Matthew Husky. Oh my God. Ang ganun yung mga banat niya, no? Pangtatay mga jokes mo, mas Marami na siyang sinasabi, guys. Pero iba yung banat niya. Tuloy. Sabi niya, our only goal as human beings is to take care of ourselves. Yun, tama. So, kailangan, how do you protect yourself? Take care of yourself so you can become the best version of yourself. Kasi from there, makes sense From there, mag-overflow siya to your relationships, to your career, to your spirituality. So, sabi ko, kaya siguro ako hindi at peace dun sa relationship na yun. Kasi I wasn't able to take care of who I really am. So, if you were in a position right now na feeling mo, hindi mo nalalabas yung totoong ikaw, whether dahil sinabi niya na wag o kaya nahihiya ka lang kasi bago pa kayo. Pag bago pa kayo talagang ano pa yan. Medyo hinay-hinay muna. Saka mo entradahan. Pero hopefully, yung wala na siya choice. Wala na, attach na siya sa'yo. Joke lang. Doon mo nialabas yung tunay na kulay mo, no? Surprise! Siyempre, wag naman akong Nag-yoyosi biglain. ka pala ako. Hindi naman yung ganong pakilala. Yung pakilala ng talagang yung sino ka talaga. Pagkilala mo, ang hinihinin na prim and proper, nung attach na, nag-yoyosi nga pala ako. Nananapok bigla. Kumbaga, hopefully, actually, kaya nga sabi ko, sana good friends muna kayo bago kayo magligawan. Yeah. Para Kilalanin mo technically, talaga. kilala mo na siya. Oo, Hindi na siya kilala. magpe-pretend. Wala nang best foot forward, ganito, ganyan. Kasi, alam mo na talaga yung hilat siya ng ano niya. Oo, Sanay ka na sa kanya. It's just that feeling mo, you can advance to the next level. So, my advice, if nandun ka sa situation where I was before, ask yourself, are you okay? Can you compromise? And then ask your partner, can I still be who I am? Would you accept me? Kasi kung ang sagot niya, hindi ko kaya to live with that kind of personality. Split personality ka pala. Kung hindi ko kaya yung ganyang ikaw, edi, you're better off Correct. Wag na apart. lang. Yeah. Diba? It's Kasi either hindi ka na magbago matatanggap ka, may magbago sa atin or Wag na separate lang. ways, no? Oo. Kasi hindi nyo rin naaalagaan kung sino kayo talaga. Correct. So that's your only goal. Kasi when you become, yun ang ina-avoid natin is maging resentful tayo dun sa partner natin. Kasi magiging toxic yung relationship. Hindi Yeah. siya nakatulong din. Yeah. actually yan yung take nung wife ko dun sa mga sabi niya, feeling niya daw, kaya din pag tumatagal yung relationship, nagbabago yung intensity ng love, wala yung romance. Is unti-unti doon kasi siya napapalitan ng anger and resentment. Oo. Na mga hindi nako-communicate. Liit-liit yan. Correct. Actually, yan ang biggest advice, biggest learning ko din in the past relationships is, maliit pa lang, Address sabihin mo mo na. na. Usapan na. Wag mo siyang papalakin kasi mas Correct. mahirap na siyang i-address. And sometimes it's too late. You know, nangyari sa akin na pinalaki niya, so sabi ko, baka naman sinadya niya na. Kasi ayaw niya na talaga. So, okay lang pala yung mga babae na sabihin nila, ba't di ka lang, I love you.
Kesa yung na-bad trip ka pala kasi hindi nag-I love you. There is a term that we use with the Ano Love yan? Connect couple, sila, Ano yan? Kosho couple. The term is carefront. Carefront. Ano Yes, yan? carefully confronting. Okay. So you wanna address the issue, pero wag mo naman siyang i-put into a defensive position. Oh. Kasi inoffend mo na siya eh. Tama naman. Parang Inatake kinorner Oo, mo siya kinorner eh. So, mo. wag mo siyang i-deliver in a way na para kayong on different ends of Yes. different teams. Yes, You should parang address magkaaway. it as a team. Oo. Ba't di ka na good night? Di mo ba ako love? Sino ba yan? Shoutout mo Hindi yan. mo Sino ba sinagot yan? yung 50 missed calls ko. Uy, ganun ako dati. So, ibig sabihin mo, ekis yung mga ganyan, yung mga babaeng nagreklamo ng ganyan. Hindi naman. Ma-achieve nyo rin yung maturity, guys. Marirealize nyo rin na mag-cringe kayo doon. Pero on a positive note, at least, nalalabas na, hindi nagpa-pile up yung relation, yung resentment, Yes. di ba? Kailangan lang Pero yun malaman nga, sabi paano niya nga, Responsible. carefront. Carefront, Paano mo tama. siya i-deliver in a mature way. Ay, Kasi bago kung yun, immature pa Carefront. talaga din si girl, hindi niya rin magagawa yun. So, Oh. it's up to the guy now. Kaya niya bang antayin mag-mature si girl? 12 pa lang kasi yun 12 pa lang. Kaya pala. Ba't di mo ako binigyan ng bond paper? Hindi mo ako binigyan ng 1-4, dito lang ako nakapag-quiz. Di mo ba ako love? Hindi mo ako hinintay sa labas ng school. Sob, ang ganda nitong topic natin na ng mga natututunan mo rito, nare-realize mo, biggest learning. Then, lupit, boss. Ano talaga eh, parang, syempre, yun nga sabi namin, no, Sob Grace. Thank you kasi nagkaroon ng ibang flavor tong podcast namin. Kasi for the past, ang pinag-usapan namin, finance and business, no? And, syempre, kung gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan mo siyang pag-aralan, di ba? Correct, Kaya correct. tayo, more on finance, Exactly. business talaga, mga pinapodcast, pinapanood. So, same with relationship. Mm-mm. No, kung gusto mong gumanda Pasukin. yung relationship mo sa sarili mo, sabi nga ni Sob Grace, sa romantic partner mo, Mhm. sa pamilya mo, kaibigan mo, Friends mo. katrabaho mo, Aralin mo. kailangan mo rin palang aralin Yes. yung relationship. Merong science behind it. Yes, Ang ganda nga na Psychology. sinabi niya eh, parang training. That nga may training eh. Mm. Kung sa trabaho nga, bago ka sumalang sa trabaho, may Oo. training yan. 6 months yan. Lalo pa kaya sa relationship, kunyari, romantic buhay partner. mo yan Oo, eh. buong buhay yan eh, yung trabaho. Hanggang mag-retire kayo, kayong dalawa Correct. magkasama. Oo, no? Yun eh, tama Magkaroon eh. na tayo. Tapos incompetent ka, pwede. By the way, guys, may bootcamp kami this Yan. coming May Yun, no? 30. Grabe. May oh. 30. Love bootcamp sa Love mga, bootcamp. ano? Sa lahat ng mga taong gustong magka-jowa, pag umaten ka dito, after nito, sure ball. Hindi, gagawa natin yan. Meron. By latest June. Madali yan. Madali yan. Gagawa Madali natin yan yan. ng ano. Kasi Ano ako, siya eh, sobrang it's ganda a- niyan. Ang ganda Ganda. niyan. It really is Kailangan very eh. nice. It's a Kailangan requirement in life. Ikaw, Hindi naman Sob. namin sinasabi na may formula ang relationships. It's Mm. just that it's better if you know what you're getting into. Yes. Diba? Hindi porket ako talaga main pick up ko lagi is, hindi porket kinilig ka, jujuwain mo na. Yun. Hindi siya kilig lang, guys. Correct. Kailangan katiwa-tiwala siya, good friend ba siya, may mission ba siya sa buhay niya, Mm. may direction ba siya, 'di ba? May growth mindset ba siya? So, things Tama. like that, hindi lang kilig-kilig, ha? Correct. Yun. Ako naman for me, it's a matter of alignment. Yes. Mm. Everything is alignment. Dapat Kasi align aligned kayo, no? Correct. Ay, Align kayo perfect. dapat nung partner mo. Kasi ako for me, pag hindi kayo align nung partner mo, dyan naman nangyayari yung napakadaming drama, napakadaming Mm. problema. Pumapasok din yung temptation. Yes, papasok yung temptations, 'di ba? Mm. Kung align kayo nung partner mo, kagaya no, it doesn't matter kung 6 months pa lang kayo magkakilala or 6 years na kayo mag-boyfriend. Kung aligned na kayo sa goals nyo, sa mission nyo sa buhay, i-go nyo. 'Di ba? Mm. Yung like kunyari marriage, hindi mo kailangan magpa-pressure, no, peer pressure or Correct. pressure sa mga relatives nyo, sa society, sa sasabihan. It doesn't matter if you're 40 kung magpapakasal ka, it doesn't matter if you're 25. Ano yung gusto mo? Yeah. At gusto din ng partner mo. Correct. 'Di ba? Because I know people na ayaw nila ng kids. Ayaw nila ng kids, mag-asawa sila. Correct. 'Di ba? And hindi masama 'yun. Hindi requirement. Hindi Hindi naman requirement. ano yan eh. Kailangan eh. Saka personal, it's about respecting each and everyone's personal journey. Kasi Yes. pwedeng yan ang sagot niya ngayon. Mhm. Eh baka nung magbago yan next year. Correct. Diba? Kumbaga, wag mong ipilit
sa older generation. Kung may pilit, nakikiusap baka kami. dumugo. Yan. Tama Huwag niyo pong ipilit yung pananaw nyo sa amin. Yeah. Shoutout Kasi mo. Shoutout mo. mas Shoutout mahal mo. po yung buhay ngayon kesa noon. Yun. Nung time po na yun, yung 30,000 malaki. Ngayon po hindi. Correct. So, lalo na kung nag-start pa lang sila ng career. Ang laki na, sabi ko nga nung nag-guesting ako, sabi ko, pressured na po kasi yung generation ngayon. Huwag nyo na pong dagdagan. Yeah. Yun Tama Shoutout sa mga, nasa reunion. Doon dyan lagi tatanong. Okay pa ako sa buhay para tumatawa Shoutout ako. sa mga magre-reunion. Okay na ako doon. Shoutout sa inyong lahat. Mga sob, I'm sure marami kayong natututunan, no? At of course, hindi natin tatapusin tong podcast na to nang hindi na-experience ni Sob Grace ang favorite episode, favorite segment ng lahat. Correct. Ang Tough Talk. Sa pagbabalik yan ng Timawa Podcast. Let's go! If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. Alright, andito na tayo sa favorite segment ng lahat, ang Fast Talk. Tough Tito Talk. Boy! Tito Ano ba naman Boy. Tito Boy? Hindi tayo yung Tito Boy. Sob, meron kaming tough question sa'yo, no? Meron kang 3 chance na mag-pass. Kung ayaw mong sagutin yung question, pindutin mo lang ang ating Magic Bell. at no judgment, no further questions. Move on tayo to the next question. Yes. Okay ba yun, Sob? Sige. Game. Ready Okay. ka na? Good luck. Sex or chocolate? Oy, Joke lang. Tito Boy talaga. Dito boy. Yan. Mauna ka na, boss. Sige. So, Sob Grace, no? Sino sa tingin mo ang celebrity couple na fake lang naman ang relationship? Pang ano lang yan, pang showbiz lang yan. Peke talaga sila. Honestly, wala akong kilalang couple. Well, sorry, wala. So, ano ba yun? Pass ba yun? Or Hindi. Okay lang. It's Okay an lang. answer, no? Hindi. Kasi personally, I don't know any celebrity couple talaga. I haven't met them. Okay. So, Or- kung lang din nakita mo social media, Or pwede rin kahit sa Sokmed, yung mga... yung feeling mo. feeling mo, parang for the vlog lang to, for the content lang to. Limited kasing algorithm ko, pero so far yung mga nakikita ko, I feel like they're authentic couples. Okay. Kasi they also share their problems. So kapag siguro yung couple, hindi sila nag-share na nag-aaway sila or yung mga pinagdadaan nila, feeling ko yun yung parang, too good to be true. Ako meron. Huh? Feeling ko. Sino? Di ba, ewan ko lang kasi dumadaan-daan lang minsan sa newsfeed ko. Okay. May something ba kunyari ngayon may something ba si Kat Bernardo at si Alden? Parang lagi silang na... Hinahype lang dahil sa movie. Hindi ko alam. Feeling ko it's a show business thing. So, hindi talaga sila may something. O sila yung fake. Fake Kasi lang parang yung ano na yan. pinapamukha na parang... Fake lang yung couple sweetness, sila. fake lang yung nagkikita, ganun. Oo, parang feeling ko yun I yung feel like pinapalabas. it's part of the job Oo. as celebrities. So, hindi talaga sila nagliligawan. Baka they're really good friends Okay. So, fake sila. if they're presenting as a couple. Yeah. I don't know. Okay, eto naman. Next question, Sob. Ano yung para sa iyo pinaka-bullshit relationship advice na narinig mo? Huwag kayong matulog ng hindi nagkakaayos. Okay. Oy, sikat na sikat yan. Bakit? Kasi minsan kailangan nyo ng tulog. Na-experience namin yun. 3 days hindi natutulog. Tinulog namin. The next day, okay na. Tulog lang pala kailangan. Tulog. Hindi, kasi minsan, di ba Antok lang talagang pala. pressured, stress, pagod. Correct. Tapos nag-pile up, gutom ka pa. Tapos, Puyat ka pa. Oo, puyat ka pa. So, sabi, tulog natin to, guys. So, nung tinulog, yun, okay na. Okay. Ano bang tama. reason behind ba't wag kang Siguro matutulog? ayaw nilang mag-grow lang din yung time na hindi kayo nag-uusap. Yeah. I guess parang From 1 night to 2 nights to 3 nights. feeling ko tinake siyang word per word Literally. or literally. Mm. Feeling ko ang point lang naman, huwag niyo patagalin yung away. Huwag niyo Correct. patagalin yung Ano ayaw. yung Huwag point naman 1 nun? month. Correct. Oo. Huwag naman 1 month. Pero yung itulog nyo naman, kung talagang, kunyari, you serve together in a training program, talagang puyat kayo, diba? So, Yeah. wala talaga. Tulog nyo Pagod talaga na yan. Kaso lang, niliteral ng mga Pinoy, dumatulog nung hindi mo Pag-usapan natin to. Puyat I mean, na, pinag-uusapan pa.
3 days na tayo walang tulog, di pa tayo magkasundo Meron akong kilalang couple, yung isa, gusto niya, Ay, tinutulog, yung isa ayaw niya. So, Ah, may paano clash yan? sila, may conflict sila. So, they meet in between. So, Kung tulog, gusto ni girl, 5 nights, hindi tayo mag-uusap about this issue. Si guy, gusto niya today na, they meet in the 3rd day. Ganun. Compromise. Ganon siya. Okay. Strategy. Kala ko gigising na madaling araw eh. okay, tutulog muna ako, gising ako alas 3. Doon Gusto tayo tayo ng mag-usap. alas stress. Ako hindi ako matutulog ang alas 3. Di ba? Let's meet halfway. Lalong na-stress kasi alas 3. Okay, so Pao, next question. Next question. Anong pipiliin mo? Yan. Mayaman na may attitude? Kunyari wala ka pang ano nito Yes. wala kang jowa or what. No, anong pipiliin mo? Mayaman na may attitude o mahirap na mabait? Mahirap na mabait. Bakit? Okay, bakit? Mahirap pag attitude problem. Kasi same with hiring people. You hire for the character, not for the skill. I mean, most of the time. So, kung kaya mo siyang turuan naman, 'di ba? Kung may growth mindset siya, meron siyang skills, meron siyang moral values. Kasi pag sinabing attitude, anong attitude ba yan? He doesn't show up, he doesn't keep his word. Eventually, kahit mayaman siya, maghihirap siya. Madadamay ka pa. Sira din pangalan mo. Yun yung asawa ni ganito, ni ganyan, di yan ganito. So, damay-damay na to, guys. So, I'd rather keep our name as a couple clean and trustworthy. Ako iba. Mm. Doon naman ako sa mayaman na may attitude. Oh, Kasi, Kasi for me, mas madaling iturong maging mabuting tao or ibalik. Kasi I believe lahat ng tao mabuting tao. okay. It's just that may mga nangyaring trauma sa buhay niya that made him that kind of person. Yes. Kasi parang defense mechanism niya yan or ito yung belief system niya around it. Maybe hindi lang siya aware. 'Di ba? Feeling ko, mas madaling ibalik yung natural na buti ng isang tao rather than yung ituro yung competency paano maging mayaman. Kasi siguro nasa personal development industry ako for the past 7 years and I've seen a lot of people na Ooh. from pangat ng term. Lapok. Nahalapok. May attitude. Yes. But after 1 week program, after immersing with these Self-mastery. kind of Ooh. people, nag-shift talaga. And ako mismo, I'm a product of that mga seminars na dati sobrang toxic kong boyfriend. Really? Sobra. Ngayon, Sobrang manipulating. Ngayon, Na-cloud ka lang. sobrang toxic ko. Ngayon, okay. toxic na lang. At least nabawasan. hindi na At sobra. least nag-improve. Eh, Toxic na lang. 7 years pa lang naman eh. 7 years pa lang naman That's eh. a nice Pag- perspective, yeah. Siguro I just haven't met that much people Mhm. from both ends Yeah. to speak about it. Ikaw, Sob. Ako para sa akin, Mayaman na mabait. mayaman. Wow, Feeling ko yung mayaman na Mahirap na may attitude pa. Para may challenge, boss. Hindi ako no. Tuturuan mo na yumaman, tuturuan mo pang bumait. Grabe talaga yun. Ano? Yun ang grabe. Ayun na, ano nga sa'yo? Yan, mayaman na may attitude. Ano ba definition nyo ng may attitude? Hindi, yun nga, yung values May na character pangit, issues. may ugali, sabi mo Ah. salbahe, nananakit, pagpalagay mo ng ganyan. Wala kasi akong peace of mind pag ganun. naninira. So, umpisa. Mm. Pero I think, through immersion, kaya Hard yun work eh. siya. If they're willing to do the work, I think it's okay. Yeah. If they're willing. Correct. Yun. Mm. Yun lang din yung challenge doon. Yun. Hindi mo yun controlled eh. Oo, Yo. kasi personal choice na yun Oo. eh. Actually, yung mahirap na mabait din naman, di mo rin naman control kung gugustuhin niyang yumaman eh. Ako lang, Pick your poison. Ah. pick your poison. Akin lang, at least, hindi nabahiran yung pangalan. Mm. Kasi in the service of service-oriented na businesses, your name is all you've got eh. Oo, tama. Pangalan mo lang yung puhunan mo talaga. Si ganito. Parang pag narinig yung pangalan mo, ay, ganito yan. So, I don't want that kind of connotation to our married name. Yun. Nice. Ato, next question, Sob. Ano ang tip mo sa mga kababaihan? Spit or swallow? Ng pride pagka nag-aaway. Yan. Nag-aaway. Bakit? Bakit? Muntik sumagot. Swallow! Putik na ako Magbel. Akala ko muntik ka na sumagot. Akala ko muntik ka na sumagot na swallow eh. Swallow. Ano talaga? Ano pala? Ng pride. Pag nag-aaway. Spit or swallow ng pride. Yan. Lunukin mo yung pride mo Yeah. Okay. so that it doesn't cost the relationship
to deteriorate. Yeah. Kasi team kayo eh. Yun nga. Yun. Okay. So, swallow. 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 Lunukin mo yung pride. Swallow Mag-sorry lang ng ka. swallow, Yan. sabi ni Sob Sob Grace, Grace. 2024. Yan. Para Ng sa mga pride. girls. Ng pride. Ng pride. Ng pride. Ng pride. Okay. Next question, Sob. Para sa'yo, sino ang mas magaling at dapat mag-handle ng finances? Lalaki o babae? May gender ba yun? Kung sino ang mas financially aware. Kung sino ang mas planner. Kasi hindi naman siya porket si girl, si boy, si girl. Magkaiba sila ng training background. Baka It's not about the gender. It's not about It's the about the gender. competency in It's about the finance. competency. Like, I know couples na si guy ang mas planner. May couples naman na mas mahigpit humawak si girl. So, saan yung background nyo? Nasaan yung strength nyo as a team? Hindi tama. Hindi dapat gender ang nagdidictate. Wala, hindi gender. Yung competency dictated siya. nung tao. Correct. Yes. Correct. Eh, auditor siya, di ba? Ano kung pareho Accountant silang bano sa finances? Mag-training sila. Kailangan yun. Isama Yan. natin yan sa training module. Yan. Handling finances as a couple. At kung naghahanap kayo ng matuto sa finances, Yun. meron kaming Investify sa May 23. Yan. Perfect. May 23? Hindi mo pa alam. May 24 yata, guys. Basta ngayong May. Basta this May, ilagay namin, papost namin dyan. Investify. Check Learn nyo more yung about comment nitong investments. description. Yes. Yes. Sige, next question. Next question. So, May singit pa no? Galing. ito. Magbibenta Matindi to kasi ano to uso yung mga hiwalayan ngayon eh. Di ba? Okay, so next question. So, Grace. Wala pa. Kaya mo to. Nanginginig yung kamay ko Kaya mo to. Okay. Tanong ko sa'yo, 100% na kasalanan ba ng lalaki pag nag-cheat siya sa relationship? Oo. 100%. Lalaki lang ang Choice sisisihin. na yun eh. Kasi di ba it's like a broken glass. May dents. Ngayon, did the guy choose to repair the dent? Or mas pinili niyang pasabugin na lang yung baso? Bakit nung nag-start pa lang yung temptations and yung pagkukulang, let's say, meron siyang gustong hingin sa partner niya, but hindi niya vinoice out? Ngayon, kung vinoice out niya, nag-try silang sa mag-strategize, pero hindi talaga nag-work, sana umalis ka na lang. Rather than Nag-cheat siya. yurakan mo yung confidence ng isang babae o ng partner, kunyari babae o lalaki, nung partner mo dahil nag-cheat siya, kasi sobrang sakit Yeah. lokohin. Talagang mapapa-question ka ng worth mo rather than iniwan ka. So, sana wag umabot sa point na manloko. Okay. Paano naman kung babae ang nanloko? 100% ba nakasalanan niya? My answer is the same. Okay, ito next question ko. Follow-up question ko dyan. Kasi there are cases na walang kasalanan yung babae. Oo, talagang ano lang. Talaga lang. At walang problema sa babae, I mean. Oo, wala Okay. silang problema sa It's relasyon. just that the guy may problema sa sarili niya kasi sometimes may mga lalaki na validate nila yung pagkalalaki nila, na pogi sila, na astig sila, pag nambababae sila. May Okay. ganun pala. Okay. Ano nga ang tanong So, ko? Wala ano akong tanong tanong. mo Wala kang tanong. 100% Yun lang yung kasalanan point talaga mo. ng lalaki. Yun Choice lang mo yung talaga if sinasabi you will mo. cheat. Okay. Basically. Tama eh. Yun Tama, yun. tama. Tama eh. Okay, next question. Eto. Kilala mo ba si Bugoy na Koy-Koy? No. Yung kalbo na rapper. No. Okay, ginas namin siya dito sa podcast. Okay. Ngayon, si Bugoy na Koy-Koy, meron siyang 3 wives. Actually, hindi man sila kasal, pero yun yung ano niya. Yun He's a yung... Muslim? Di no? Hindi din eh. Parang hindi din. Tinanong namin siya, Katolikoy daw siya. May sarili siyang religion sa Katolikoy. Pero feeling namin Catholic siya. Basta sure ako hindi siya Muslim. So, Pinoy siya. Para sa iyo ba, tama ba na merong 3 asawa or 2 asawa ngayon si Bugoy na Koy-Koy? Okay. Be, langaysa na. Okay. mga B. Okay. Langaysa na. Religion na Okay. yan. Pag sinabi kong bawal, parang paano kaming mga ano. Bugoy, so Bugoy, love natin yan. Yan. No, tropa yan, no?
Love you sa bugoy. Within my realm of capacity. Yeah. Okay. Last. So, Pao. Last question. So, Yes, pwede mag-pass. sino dapat ang alpha sa isang relationship? Lalaki o babae? Lalaki. Okay. Bakit? Females are hormonal. Emotional. Emotional. As in, ako personally, no, week 1, okay ka. Week 2, hindi ka okay. Week 3, lalo kang hindi okay. So, siguro, dinesign ni God na females are all out in our devotion. We can give you 200%. We are actually giving you 200% kasi we can even die in childbirth. Yeah. And he designed it, yun nga lang, may drawback kasi hormonal. Pero dinesign niya rin ng guys to not be as hormonal as us so that we can rely on them Yeah. for the days that we just couldn't handle ourselves. Yung someone na gutom lang pala lahat ng pagmamaktol mo. So gusto mo lang pala lahat ng o-orderin sa GrabFood, diba? Tapos ito siya, Hungry wala lang. siyang sasabihin, o-orderin niya lahat para sa'yo. So, and in my training sa Youth for Christ and all of the organizations, it's always been the guys who lead, who set the directions. Yeah. And it doesn't mean na girls are Below. any less. Ayan. Oo. Yes, yes. Because it's just that may strengths eh. Yes. 'Di ba? So, yun yung reason behind it. Agree ako dyan, kasi I think the strength of most men is logical tayo. Correct. Mm-mm. So, solution mindset, logical, Super. while women are more on emotional. Emotional. Yes. At ang hirap Nurturing. pag nagdesisyon ka na ginamit May mo emotion. emotion. Correct. Mas Actually, maganda pa rin, syempre. Super learning ko yun sa mga brothers ko. Shout out to my brothers in Youth for Christ. I learned this from them. When we have a problem na technical, ako magdadrama eh. Bakit hindi nagaganito? Ang sagot nila, okay, what's plan B? Guys, magdadrama sana ako. walang time for drama. But it doesn't mean na hindi nila ina-address. They Yeah. address it post-conference. Yes. Afterwards. So, Na- pero right now, na- we'll provide a solution. Galing. Yeah. Tama yun. Napakalupit mo, Sob. Ang lupit ng mga Tapos na ba? bagsakan mo, tapos na. Siyempre, no? Meron Pinawisan tayo ako dun, dahil guys. natapos mo ang Tough Talk. Meron tayo Yan. small gift for you. Yan. Diba? Certified Timawa. I'm a You are certified at Timawa. Siyempre, no? Bongga. Before we end this, we will end this with, meron kaming segment dito. The last segment is Chain of Question. So, may iniwang question sa'yo yung previous guest namin, si Sob Frank Mendoza. Shoutout sa'yo. Shoutout, Sob. Diba? MNLA. At sagutin mo siya, and then later on, mag-iwan ka ng ng question sa next guest namin na hindi namin Yes. alam pa kung sino. Okay? So, the question of Sob Frank Mendoza is, Kung magkakaroon ka ng perfect day, anong itsura nun? perfect day is, kung ito yung itsura ng araw mo for the rest of your life, anong itsura nun, yung perfect day for you? Wow. Perfect day. I would start it with alone time. Okay. And Anong oras yan? prayer. Anong oras? Mga, as a late riser, mga 6. 6. Okay. 6 a.m. Tapos, I wake up and I open the windows, fresh air, breathe in, breathe out, thanking God, worship kung kaya, and then kiss my loved ones. Diba? Kung sino man ang katabi ko niyan. Tapos, have breakfast together, coffee, workout. Ako kasi after mag-breakfast ako nag-workout. Mhm. And then, have more time for self-learning. Read a book or watch a TED Talk or attend an online program. Tapos, do my work. Hopefully, it's podcasting Mhm. or training someone in relationships and personal development. Then, lunch with loved ones. Pwede ding extended lunch with friends. Tapos, work again, pero this time, yung social media naman or something that gives value to others. Tapos, volunteer. Kaya pang magsingit ng time. Volunteer in our organization in the afternoon. Tapos, walk the dog. Sama yun eh. Walk the dog and then sleep early. Pero may socials pa. Socials pa in the evening. Yan. Ganda nun. Panalo.
Perfect day. Perfect day talaga. Araw-araw. Sarap niyan. Sarap yan. Lalo na kung na-monetize mo yung podcast mo, no? Baka naman, Spotify. Baka naman. Brand collab. Mga Shout brands, baka naman. Brand collab. Diba? Sige, sabi ko naman, anong gusto mong iwan na tanong sa next guest natin? How would they define a well-lived life? A well-lived life. Ganda. Okay. Yung pag 80 ka na, 90 ka na, nasabi mo na, I've lived a well-lived life. Maraming salamat sa iyo. Napakalupit. Sob, napakalupit Thank mo. you. Sobrang The best. nag-enjoy kami dito. I'm sure nag-enjoy din kayo mga Sob. At kung gusto niyo pang mas makinig, no, kay Sob Grace at mas matuto about love, Sob, saan kanila makikita? Yeah, my public page is Grace Rubies. It's on Facebook, TikTok, and Instagram. Pero the podcast is called Love University on Spotify. It's also on YouTube. So, mas frequent nga lang yung sa Spotify. So, yeah, it's all there. Yan. Love Yeah. University Podcast, guys. At kung gusto nyo ng sticker and shout out from us, no? Yan. Mag-comment ka sa comment section ng video na to or ng episode na to ng word na Love. Oh, Diba? love. So again, maraming salamat, Sob Thank Grace. you. At maraming salamat sa inyo, mga Yung Sob, t-shirt no? natin. Di ba? Let's spread love. Ay, pinromote ko na kanina, Oh. pero sa mga Sob, Flex. Yan. gusto ko order ng aming Sob clothing, Sob clothing. apparel, kung ano man tawag dito. Message nyo kami sa Instagram. Let's go. So, that's it. Maraming salamat, guys. See you again sa next episode ng Timawa Podcast. Thank you.